Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Lunes na naman. At narito tayo sa ating YouTube channel. Kahit bagaman may trabaho, singit-singit lang pag may time. Ay hindi ako mapakali kapag wala akong na-upload na isang video sa maghapon. Heto. Ang ating tips ngayon ay mga maling hadlang sa pagsisimula ng negosyo. Ayan po, ano ang mga hadlang na yan? Kailangan wag tayong pahadlang sa ating sisimulang business. Number 1, you need to more money. It's wrong. Yan. You need to more money. Kailangan daw maraming pera. Hindi po kailangan ng maraming pera sa pagninegosyo. Basta may talent, skills, yan ang dapat sa negosyo. Kaya, ayan, tuloy-tuloy lamang po ang inyong panonood sa aking YouTube para marami kayong matututunan, mga viewers. At sa mga hindi pa po notification, subscribe lamang po. At number 2, more schooling. Kailangan daw ikaw ay nakapag-aral. Hindi po kailangan ng edukasyon sa pagninegosyo. Yung karamihan sa mga negosyante, mga mahihirap. Kaya sila ang yumayaman dahil sa pagninegosyo. Number 3, you need more experience. Kailangan daw maraming experience sa pagninegosyo. No, hindi po kailangan yan. Kailangan po ay maranasan mo muna ang mga ibibisnis mo. Kailangan magkamali ka muna. Maraming pagkakamali sa negosyo. Kapag na-experience mo na yung mga pagkakamali at the end, successfully. Ako, marami na akong naranasang mga negosyo. Marami na akong na-experience sa pagninegosyo. Andyan na lahat. Pero ang start ko ngayon ay knowledge, skills. Yan po ang aking kasalukuyang ginagawa. Kaya subaybayan nyo ang aking buhay. Buhay OFW na maging negosyante. At sa totoo lang, gusto ko na pong umuwi para simulan ang aking business idea. Kaya subaybayan nyo po ang aking buhay. Mga viewers, mga friend, at kung nasubaybayan na nyo, ay sumunod na kayo, mga OFW. At number 4, you need more smart. Ayan, kailangan maging smart. Maging smart ka sa pagninegosyo. Kailangan lahat ng bagay maging smart ka. Kahit sa ating pagtatrabaho dito, kailangan maging smart ka. Bilang isang OFW, maging smart ka. Kung ano yung language nila, ay kailangan matutunan mo. Tulad dito sa Hong Kong, kailangan marunong ka mag-Cantonese para maging smarter ka. At marunong magluto sa lahat ng bagay, marunong ka. Ayan. Kung ikaw ay ganyan na isang OFW, hindi ka bibitiwan ng amo. Ikaw nang umaayaw, pero ayaw ka pa rin bitiwan. Ayan po. Hindi naman sa pagmamayabang. Ako po, gusto ko nang umuwi. Ang amo ayaw, ewan. Dahil marunong ako mag-Cantonese. Kaya hindi ako mabitiw-bitiwan kasi may matanda. Ayan po, number 5, different country, different economy. Kailangan daw sa
bansa. Hindi po kuwan yung ang presidente natin, hindi nakasalalay sa presidente natin, sa barangay natin, hindi po ang pag-unlad ng business. Hindi po yan. Nasa sa atin yan po. Nasa sarili natin. Kahit ang presidente natin, kahit kung sino mang umupo, nasa atin ang pag-unlad po ng negosyo. Kaya wala po yan sa president, sa nangunguna sa ating mga barangay, sa ating community. Hindi po. Ayan po lamang ang tips para sa negosyo. Puro negosyo. Natalakay na po natin ang mga ipon, pag-iipon, savings, budgeting, financial planning, business, at buhay OFW. Ayan po. Panoorin po nyo ang aking YouTube channel. Search YouTube Nelia Apurado. Ayan po, nandyan po lahat. Marami po kayong matututunan, kaya wag nyong iisnabin ang aking YouTube channel. Ayan po, thank you very much sa mga nag-subscribe at nanonood. Singit-singit lang pag may time. Bye-bye po.